Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin yung debating nangyari. Naku po, malupit. Alam nyo mga kababayan, ikikwento ko dito yung mga nangyari doon. Mga off-cam na pag-uusap at kung ano-ano pa. Chichismisan ko kayo ngayon. Patay tayo dyan. Pagagalit si Sir Berhel. Naku po, patay tayo dyan. Tsaka si Professor. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo para magkaalaman tayo na we are in the same page. Ika nga, panoorin nyo. Pero dito naman, ipapakita ko sa inyo. Pero ganito yan mga kababayan. Ipaliwanag ko lang ng bahagya kung ano po nangyari. Ganito po kasi, inimbitahan po tayo ng News 5, ng TV5. At sinabi nilang may debate. Sa totoo lang, nung una, aside from kauuwi ko lamang po, galing pong ibang bansa, medyo, aalis din ho kagad ako, medyo pagod pa ho ako. Una yon. Pangalawa, hesitant po kasi ako sa mga ganyan kasi limitado yung oras mo magpaliwanag. Diba? Para bang bibigyan ka lang ng 1 minuto, 30 seconds to give your rebuttal. Kitang-kita nyo naman na mabilisan lang ang sagutan, mabilisan lang ang At the same time, wala, tinatamad lang ako. Okay? Hindi, wala. Ulit niya, putang ina. Sorry. Ulit. Magandang araw po ako si Banat Bay. Kasi kayo mga kababayan sabi ko sa inyo, huwag kayo nakikinig kay Banat Bay. Hindi, alam mo ito hindi ko dinilit yung bahagi na yun Kasi yan po kasi yung pinagkaiba sa social media at sa mainstream media. Sa social media po kasi talagang honest kami. Okay, sa aming damdamin, sa aming sinasabi, honest po kami. Humaharap po kami. Ito po kami. Kung ano man ang sabihin namin, pananagutan namin. Unlike po sa mainstream media, paano mo sisisihin kung ang isang news ay naglabas ng fake news? Pwede mo bang sisihin yung anchor? Yung anchor nagbabasa lang naman. Diba? Merong nag-e-edit noon. Yun ang hindi maintindihan ng ilang mainstream media. Na kaya kayo hindi tinatangkilik na mga mamamayang Pilipino ay dahil one-sided kayo. Yun po ang talagang tunay na problema sa inyo. Kayo lang ang nagbibigay na tila kayo ang Panginoon ng katotohanan. Kung anong sabihin ninyo, katotohanan na. Hindi nakakapag-react ang mga tao at hindi nila maaring i-correct ito. Sa katunayan, napakaraming balita na ang hirap nang i-correct dahil naibalita na. Tapos ilang araw na lumipas, nakalimutan na yung balita na yon, na kahit na i-correct na nung taong nandun sa balita, wala na, kumalat na po. Yun po ang problema. Kaya tuloy ang mga tao nagre-resort to ngayon doon sa social media. Bakit kanyo? Kasi doon, habang nagla-live, nako-correct na kagad kung meron bang problema, may mali ba, o di kaya may impormasyon, bagong impormasyon, nagla-live. Pangalawa, kung hindi man naka-live, madali lang i-correct dahil madali mo namang baguhin. Hindi na kailangan dumaan pa sa kung saasang pasikot-sikot na editor, kung sino-sino pa. At madali mo nang Yan ang sinasabi natin. Kaya nga mga kababayan, medyo hesitant ako nung una. Kasi siyempre, takot tayo sa hindi naman takot, parang nabibuisit tayo. Kung kunwari magsasalita ka, tapos chachap-chapin. Nakakabuisit po yun. Kasi kesa na yung buong idea ang maintindihan ng viewers, kung chinap-chap na, maaari ka pang baligtarin, di ba? Yun kagad yung mga nasa isip ko. Wala naman po akong pagdududa o sinasabi kong gaganunin ako ng TV5. Hindi naman po yun. Pangkalahatang isip ko lamang po yun, na parang baka mamaya magpunta ako dyan, magsalita ako dyan, tapos biglang chachap-chapin nyo naman pala. Hanggang nalaman ko naman na tape as live yun, sabi nga. Although, pwede pa rin nilang i-edit kung sakasakali. Gayunpaman, ang isang talaga nagkumbinsi sa akin, kaya tayo po ay nagpunta doon, ay walang iba kung hindi kay Auntie Claire. Kung hindi po kay Aling Claire,
ay hindi po talaga ako pupunta. Nung nakita ko po yung, tinanong ko kasi, sino ba ang mga kasama dyan? Pinakita nila sa akin. Nakita ko ang nagre-react ay si Sec Martin. Dati pong boss namin yan, di ba? Kaya tuwan-tuwa rin ako, makikita ko siya, kaya dati namin boss yan. Tapos naandun pa si Yusek Claire. Sabi ko, pagkakataon ko na to. Pagkakataon ko na talaga ito na itanong kung pumuputi na ba ang uwak. Oh. Ay, nako, mamaya may kwento ko dyan sa tungkol sa pumuputi na yan. Kinuwento ko sa kanya yung pumuputi na yan eh. Alam mo, walang biro ha. Yun lang ang motibo ko. Kung wala si si Aling Claire, naku po, hindi po ako pupunta. Maniwala kayo. Hindi po kasi ako sa ako po kasi hindi po ako yung tipo ng tao na sabik ng exposure. Alam mo yung sabik na ma-TV. Hindi ko kursunada yung ganon. Kasi ako, as much as possible, gusto kong simple lang ang buhay. Kung meron akong gustong sabihin, pwede ko naman sabihin dito sa channel ko. O diba, kumita pa ako. Kasi naman sabihin ko pa doon, sila ang kumita. Tama ba? Alam mo yun, being honest ka lang diba? Parang, parang sa akin bakit? Anong meron? Ang tanga-tanga naman, usaping fake news lang, ang dali-daling pag-usapan niyan, ba't kailangan pa pagdebatihan yan? Diba? Parang ganun ang nasa isip ko. So, gayon pa man, dahil nga kay Auntie Claire, kay Aling Claire, nga, nandun siya. Ginanahan ako, sabi ko, makapunta nga. Gusto ko siya makaharap, ha? Para madiretso ko siya. At may mga sinabi po ako sa kanya off-cam, diretsuhan. Meron po ako sinabi sa kanya. Sabi ko sa inyo, hindi ako papayag nang hindi ko siya makausap At hindi ako papayag nang hindi ko siya madiretso sa mga sa tingin ko mali. Diretso ko siya. Unya. Mate. Chota mate. Kikwento ko sa inyo mamaya sa bandang ending. Para mas masaya. Kaya panoorin yung buong ending ito Panoorin yung buo to. Kasi pag-usapan natin at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga sagot ko at yung mga sagot nila na ang gulo-gulo. Ewan ko ba to si Tatang kasi. Tatang! Ewan ko sa iyo. Gulo mo. Sorry, Tata. Hindi, alam mo, nung nandun ako nakaupo ko, iniisip ko, ito walang biro to lalabas ko yung nadamdamin ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Alam mo, nung nandun po ako, gusto ko talaga mambara. Sa totoo lang, gusto ko mambara Kasi yung mga paliwanag ni Tatang, pati si Profesor, ewan ko ba, nasa rally ba to si Profesor? Parang baglaring, ano ba ito? Hindi, ako nagtatanong lang. Tanong lang to Komunista ka ba, sir? Makakaliwa ka ba? Ba't ganyan ka magsalita? Para ka makakaliwang, ewan? Pero anyway, mamaya pag-usapan natin yan. Pero ang mas matinding, gusto ko talagang barahin si Tatang. Parang gusto kong sabihin, Tang, uwi na kayo, tulog na. Ang gulo nyo ng kausap. Gusto ko sanang ganunin. Kaya lang, alam mo, sabi nga nila, rumispeto tayo sa mga medyo may edad na. Kasi iniisip ko na nga lang. Hindi, totoo to Nung nakikita ko siya, sabi ko, ayan mo na, isipin ko na lang tatay ko siya. Kasi tatay ko may edad na rin So iniisip ko na lang para hindi ko siya mabara. Kasi gusto ko nang barahin talaga Anyway, dito ko na lang sasabihin at I will try my best na hindi naman mabasto si Tatang kasi matanda na po siya. May mga anak din na nagmamahal sa kanya at rumerespeto. Gusto ko naman pong galangin yun. Pero medyo may mga itatama lamang po tayo na tila ang gulo-gulo niya kasi sa mga opinion niya. Ewan ko doon. Ang layo ng pinag-uusapan. Napunta na Ewan, ito kasi si Orion Pa-quote-quote pa kay Lee Kuan Yew. Pinag-initan tuloy si Lee Kuan Yew. Hindi ako na-inform ng pag-uusapan pala Singapore, hindi ang fake news. Sinabi ko yun pero kinat ng TV5. Ewan ko sa TV5 ba't kinat nila yun. Sinabi ko sa ending yun TV5, hindi nyo naman ako in-inform. Singapore pala ang pag-uusapan natin dito, hindi fake news. Sinabi ko sa dulo yun. Kinat nila, pambihira. So anyway, ito, pag-usapan na natin Ito.
Po lamang ay atin na namang iboboto ang mga bagong pinuno ng ating bansa at ang desisyon na ito ay mabigat. Bilang Pilipino, muli tayong kakatok dahil may kani-kanya tayong saloobin. Pero ang kasinungalingan na paulit-ulit na bilang banatbay, anchor din siya ng ngayong gabi, hindi lang yan, magiging tagakalma nyo rin ako. Pero sana wag kong i-avail yan. O, eto na. Ready na ba kayo? Ready na ako. Bigatin ang mga panauhin natin ngayong gabi. Una yan, ang veteran newspaper, editor at trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility, Ginoong Berhel Santos. Nandito rin ang Associate Professor of Journalism sa UP Diliman at ang convener ng Contadaya na si Professor Danilo Araw. Ito naman ang mga katapat nilang influencers. Si Orion Perez Dumdum, dating OFW sa Singapore, principal co-founder at lead convener ng Correct Movement at dating first runner-up ng Battle of the Brains. Orion? Kakampi naman niya si Brian Cristobal o mas kilala sa social media bilang Banatbay. Anchor din siya ng SMNI. Banatbay! Bukod sa mga influencers at journalists, kasama rin natin ang mga bigating panelists na makikinig at magtatanong mamaya. Kabilang dyan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nariyan din ang dating Press Secretary at Presidential Spokesperson, Martin Andanar. Panelist din ang Chairman ng Political Science Department ng University of Santo Tomas na si Professor Dennis Coronacion. O Corina, balik sa'yo. Salamat, Alex. Bago simulan ang ating harapan, narito ang mga dapat nating tandaan. Una, pwede ang notes pero bawal ang gadgets at visual aids. Pangalawa, stay on topic, huwag pag-usapan ang mga taong wala dito. Parang mahirap yata yun, pero susubukan natin. Pangatlo, bawal ang bastusan, respeto na lang sa bawat opinyon. At pang-apat, sumunod na lamang po sa oras para lahat ay makapagsalita. At panghuli, ako naman po ang pupuli sa ating mga guests para masigurong sumusunod po tayo sa oras. Ayan. Ngayong alam na natin ang house rules, simulan na po natin. May 2 minuto ang ating mga guests para magpakilala at ihayag ang kanilang mga posisyon tungkol sa fake news. Kanino nga ba dapat makinig at magtiwala? Paano ba natin matutukoy ang totoo sa hindi? At bilang Pilipino, anong ambag mo laban sa fake news? Okay? Unahin natin pakinggan si Ginoong Berhel Santos. Magandang gabi sa lahat. Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Ang mainstream media o traditional media, yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang kaiisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapagdesisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? Ang social media ay isang discarding pang-individual. At dahil dyan, mas madaling ma-co-opt, mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin mas madaling mabili. Sa kabilang banda, ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Mga profesional na mamamahayag yan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media
na sinala munang mabuti bago ibahagi sa madla. Sinalang daw. Pero bakit ang dami niyong mali? Sinalang niyo talaga. Dumaan kayo sa proseso. Paulit-ulit yan. Proseso, dumaan kayo. Bakit kayo naglalabas ng mga maling balita? Mga fake news? Halimbawa na nga lang po niyan yung doon sa nagsik ng asylum si Pangulong Duterte. Bakit lumabas yun? Nakala ko ba dumaan sa siksik liglig na na pag aayos o pag verify? Bakit di nyo na-verify yun? Anak ng wewe, oo. Itinama ang mali, nilinaw ang malabo, siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan, kundi walang dahilang pagdudahan. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan na ni-refine, inayos ng husto sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal. Dito lamang sa puntong ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan. Maraming salamat po. Ginoong Vergel Santos. Sa panig naman po ng influencer. Grabing haba ng niya, no? Nabot ang 2 minuto. Ang sinabi lang naman niya, ang mainstream media ay dumadaan sa matinding pagsusuri bago lumabas. Tapos na, yun lang yun Ang haba pa na sinabi mo, tay. Tawagin naman po natin si Ginoong Orion Perez Dumdum. Okay, ako po si Orion Perez Dumdum, dati akong OFW sa Singapore, kaya iniidolo ko po itong si Lee Kuan Yew, at uunahin ko po na meron akong quote galing po sa kanya at susubukan kong gayahin ang kanyang boses. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. A wildly partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Malinaw po ang kondemnasyon na ginawa ni Lee Kuan Yew sa press ng Pilipinas. Ito po yung press na sinatawag natin ngayon, mainstream media. Marami po talaga ang mga pagkukulang sa mainstream media dahil paminsan meron talagang bias. Ang bias na ito ay lumalabas dahil paminsan hindi naiimbita ang ilang mga eksperto na may kakaibang sinasabi sa mga paborito nila. Pero ako rin po ay actually sa totoo lang ay hindi sumasang-ayon talaga dito sa proposisyon na kinakailangang ipagsabong ang dalawa dahil madalas nangyayari na may mga taong galing sa mainstream media ay meron ding social media presence. Sila rin ay actually social media influencers. Merong iilan na galing sa social media na later on ay naging tinatawag nating mainstream media anchor, katulad ng isa nating kaibigan na si Richard Hidaran. Alam kong ayaw niyang sabihin yung mga pangalan, pero katotohanan po ito at wala po akong sinasabing masama, di ba? So, kumbaga... Yari na, galit na siya kay Hidarian. Ito kasi si Hidarian takot na takot dito kay Orayong humarap Ewan ko ba bakit takot na takot to kay to si Hidarian kay Orayon, Where do we draw the line? Right now, ako po, so-called social media person, nandito tayo ngayon sa mainstream media. So, ganun. Meron akong mga dating nasulat na na-feature ng the late Carmen Pedrosa sa kanyang PhilStar column. So, naging mainstream media po yung ilang mga sinasabi ko. So, yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Dumdum. Medyo naguluhan din ako doon. Sunod naman si Ginoong Danilo Araw. Kontradayang pagbati sa lahat, maliban na lang sa mga nagpapakalat ng pekeng balita. Sana po'y masarap ang ulam ninyo, maliban na lang sa mga nagsisikmurang maging bahagi ng kadiliman at karahasan. Sino ba ang dapat paniwalaan? Hanggat idinataguyod niya ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan, dapat lang na ituring na mapagkakatiwala ang daluyan ng impormasyon ang periodista, ang vlogger, influencer, content creator at iba pang terminong tumutukoy sa kanyang gawain.
Sige, isama na rin natin ang terminong concerned citizen. Sa loob at labas ng akademya, minsan naririnig natin ang terminong hyper-partisan vlogger or hyper-partisan content creator. Ito yung tumutukoy sa ilang nag-iyakang individual sa isang pagdinig sa kamera dahil nahirapang ipagtanggol ang mga sinulat nila, bagamat pwede ring sabihing medyo napasobra ang panggigisang nakuha nila mula sa ilang kongresista. Tandaang ang ilan sa kanila ay content creator na nagpo-post sa social media, pero sila rin ay maituturing na periodista batay sa kanilang trabaho bilang patnugot o kolumnista. Sa atin pong paksa ngayon, malinaw na hindi natin dapat pag-awayin ang periodista sa isang panig at mga content creator sa kabila dahil mas usapin ito ng pagiging mas kapani-paniwala batay sa pagyakap sa katotohanang nakukuha lamang sa malalimang pananaliksik, lalo na ang atensyon sa detalye at pakikisalamuha sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nasa laylayan. Masarap kaya ang ulam ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media? Malamang na hindi, pero patikim pa lang ito. At dahil nag-aral ako sa Alemanya, may 10 segundo pa ako. Salamat. Grabe, no? Yung punto lang naman din niya is halos parang sinasabi niya ang importante yung sinasabi, hindi yung nagsasabi. Parang gano'n, ya? Maraming salamat. Maraming salamat sa ekstrang oras at segundo, Ginoong Araw. Ayan. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Naku, sino ba yun? Hayop na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapal na mukha niyang hayop na yun, ha? Una sa lahat, bago ko po sabihin yung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Kayo ang biktima ng fake news. Nabiktima kagad ako ng fake news. Ang bira, oo. News 5, parang ba't ganun? Biktima kagad ako ng fake news. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Patay. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Naku po, patay ka dyan, Banat Bay. Mag-iinit ang puwet ni Aling Claire sa sinabi mong yan. Kasi ikaw kagad, nagaganyan ka na kagad, ay sus. Maiinit ang puwet niya dyan. Yung amo niya, nadali. Maraming salamat, Ginoong Banat Bay. Ayan. Mas paiinitin pa natin ang ating balitaktakan. Head-to-head round tayo. Walang atrasan, walang iwasan, at walang iwanan. Magbabalik ang manindigan. Patay tayo dyan, Banat Bay. Yung mga pinagsasabi mo, kaya nagagalit sa'yo network Alam mo, kanina, inaantay ko na lang, pauwi na lang ako. Sabihin nila, Banat Bay, binubuking mo kami, umuwi ka na nga lang. Ito, hinantay ko na lang yung kanina. Nalapitan ako. Banat Bay, pasensya na, cancel na po yung debate kasi tigas ng ulo mo, sinabi ng wag banggitin ng mga pangalan. Hindi kasi sinabi kami kanina, sinabi na naman dyan, na wag magbanggit ng pangalan na wala doon. Hindi ho pwede yun. Lalo na kung ikaw ay public official, pampublika ka, wala kang magagawa. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga ibang social media influencer o kaya yung mga pangalan ng mga mainstream media. Pero kung ikaw ay public official, ikaw ay pagmamayari ng publiko. So, kailangan for the sake of the argument, kailangan kang banggitin, di ba? Kaya nga kanina, nag-antay na lang tayo, napauwiin tayo
Anyway, gutom naman ako kasi hindi ako makakain kanina eh. Sarap pa naman ng pagkain dyan. Yung kanilang pasta, sarap-sarap. Hindi ko lang makain kasi baka mamaya habang nagsasalita, mamatay ako. Sabi nilang, bastos mo naman Banat Bay. Tumahi ka doon sa habang nagdedebate. Ay, hindi ko maano. Kaya hindi ako kumain. Kaya gutom na ako eh. Sabi ko, antayin ko na lang, pauwiin ako kagad. Ito naman po sila para ipagtanggol ang kanilang panig. Kung gusto pang bumawi ay may 30 seconds para sa rebuttal or final say. Lahat may chance magsalita. So, handa na ba kayo? Ayan, umpisa na po ang head-to-head harapan. Unahin natin si Ginoong Berhel Santos. Bago natin pakinggan si Lee Kuan Yew, alamin muna natin kung sino siya. Konteksto. Si Lee Kuan Yew, collaborationist ng panahon ng Hapon. Pagkatapos noon, nag-install ng personal dictatorship sa Singapore. Pagkatapos noon, nag-install ng party autocracy, dictatorship din sa Singapore. Ang unang ginawa niya nung maging diktador, ay pakulong ang lahat ng kalaban. So, yun lang. Yun namang nagpupunta sa mainstream media na galing sa social media, dadaan lahat yan sa proseso, sa sistema, sa pag-uusap. Ito na naman to si proseso. Marami pong salamat. Sunod naman ay si Ginoong... Ang hiling niya sa proseso, no? Bakit si Pangulong Duterte hindi niyo pinadaan sa proseso? Hindi, ako lang, nagtatanong lang naman ako. Di ba? Ang hiling nila sa proseso. Bakit si Pangulong Duterte hindi pinadaan sa proseso? Pambira. Rayon Perez Dumdum. Okay, fake news po yung sinasabi na na diktador daw si Lee Kuan Yew dahil ang meron po sa Singapore ay hindi dictatorship kundi parliamentary form of government. Ang PAP po ay pwedeng matalo kung hindi sila magaling. Pwede silang matalo. Dati nga hindi naman sila yung yung nasa poder, dati Labor Front yun eh. So, essentially mali po yung pagka-characterize na masama kay Lee Kuan Yew. Let's look at the results. Maganda po ang nagawa niya. Kaya bakit ba natin hindi pakikinggan ang mga sinasabi niya? Totoo naman eh. Back then, masyado nating hindi kumbaga yung mainstream media kumukontra sa ilang mga reforma katulad ng charter change, constitutional reform. For the longest time laging pinapamukhang masama ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas. Bakit ba ganun? Ayusin sana natin to, pero hindi mangyayari to kung masyadong biased ang mainstream media. Diba? Kaya ako, bilang isang reform advocate, I needed to use social media kasi hindi ako nabibigyan ng panahon na makapagsalita sa mainstream media. Ganun lang po. Thank you. Marami pong salamat. Pakinggan naman na. Hoy, imbitahan nyo kasi si Orion eh. Kayo, hindi nyo iniimbitahan eh. Ayan tuloy. Kasalanan nyo, ba't siya nagbablog? Hindi, tama naman yung punto niya. Tama naman, kayo talaga, oo. Tama naman yung punto niya. Ang problema kasi, ito kasi yung problema sa mainstream media, isa pang problema. Pag hindi kapanalig nila, ika nga, hindi nila pareho ng mag-isip, hindi pareho ng kanilang punto de vista, hindi nila iimbitahan. Yeah? Kahit anong expert mo pa dun sa issue, basta hindi kayo pareho ng pananaw sa buhay, hindi kayo imbitahan. Yan ang sinasabi ni Orion. Hindi, katulad niya, ilang beses na naging issue yung alam mo yun, yung change ng reform ng Constitution, hindi ko siya iniimbitahan. Ang laging iniimbitahan yung negatibo doon, sino? Si Hidarian. Di ba? Yun ang problema. Kasi nga, hindi nila kapanalig. Mag-imbita lang tayo ng pareho natin ng kwento, kung pareho natin ng paniniwala. Yun na talaga ang totoo. Buti nga. Kung wala pang ganitong klase yung debate, naturalmente, alam naman pare-parehong kunin nila dyan. Hindi naman pwede. So, this time, kailangan nila mag-imbita ng yung hiwalay sa ganyang klaseng pag-iisip, di ba? Buti na lang at nailabas. Atin si Ginoong Danilo Araw. Kay Pangulong Duterte, alam natin na napaka-polarizing na figure niya. At gusto kong itanong lang sa kanilang dalawa, sa pag-cover kaya ng pag-aresto kay Duterte, may pagkukulang kaya yung mainstream media o yung naging source kaya ng pekeng balita hinggil sa TRO for example na na-issue, saan kaya nanggaling ito? So magandang malaman ang inyong opinion. Salamat po.
Una-una, hindi ko ho binalita yan TRO. Okay? Para sa kaalaman ninyo. Ayoko na lang barahin kasi baka mamaya sabihin naman nila, idiin pa nila kung sino man yung nagsabi ng TRO. Yung nagsabi po na may TRO na, ay nagkamali lamang po siya. Yung tao na yun, kasi napakinggan ko yung interview niya, tinanong siya, bakit mo sinabi na may TRO na? Kasi para bang meron daw siyang narinig from another person na sinabi ayan na yung TRO. So akala niya yung TRO na yun ay may pinipigilan na. Gayong pa man, hindi naman po social media vlogger po yun. So bakit yung sisisi sa social media vlogger? May mga naglabas na ibang social media vlogger. Sabi ko nga sa inyo, wag natin i-generalize. Meron kasing talagang mabilis maniwala at mabilis mag-share. Meron pong ganun talaga. Wala tayong nila yung style nila. Maaring mali sila doon. Kaya nga ang lagi ko yang sinasabi sa aking mga kasamahan na banateros, kaya makakaasa kayo na bago kami maglabas ng balita ay kinukonfirm po muna namin ng ilang beses sa mga taong concern at higit sa lahat sa istasyon ng SMNI. Para sigurado kami na hindi kami naglalabas ng fake news kasi pinapahalagahan po namin ang aming pangalan na hindi po kami maglalabas ng fake news kahit pa po ito ay pumapabor sa kwento ng mga Duterte. Basta fake news, fake news. It doesn't matter kung sino ang mag-benefit doon. Basta fake news, fake news. Okay? So, ang hindi ko lang magets dito sa tanong ni Kuya, bakit tila ang sisi na naman doon yung mga vlogger? Hindi naman po vlogger yung naglabas po noon. Kandidato. Nagkamali siya, which is, sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo nagkakamali. The difference between fake news and wrong news, which is, wrong news, mas madalas ang mainstream media magkaroon ng wrong news Ang fake news po, may malicious intent to deceive people. Ang wrong news, nagkamali lang. Honest mistake. Ibig sabihin, meron siya nabanggit na nagkamali siya. Okay? Meron siyang pagkakamali. Pero iba po yung fake news. Tayo, whether nagkamali o tama, whether nagkamali na walang malisyosong dahilan, itinatawag kagad nating fake news. Wag naman po ganun. Kasi mainstream media nga madalas magkamali di ba? Bakit ganun? Wag tayong ganun. At ito naman po, sagot ni Banat Bay. Ako po, patay tayo dyan. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte, pasensya na po yung kagad ng sinabi ko kasi 1 minuto lang So kailangan I'll take the advantage of telling about the kidnapping that happened to PRRD. Akala nyo Hindi kasi akala ng iba, di ko daw sinagot yung TRO. Una-una wala akong pakialam doon sa TRO, di ko naman binalita yun Bakit ko pakikialaman yun? Hindi naman ako nagbalita nun. Hindi ko sasagutin yun. Pahala kayo. Isang tanungin nyo yung nagbalita. Hindi ako. Pero ang sasagot ko sa inyo tungkol sa pangyayari kay PRRD. Bahala kayo sa buhay nyo. Tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte. Bakit? Ang taba ko sa TV, no? Pero dito sa payat ko. Tsaka maputi ako dito. Bakit doon maitim ako? Siguro, sinadya ninyo, TV5. Sinadya ninyo umitim ako dyan, Sinadya ninyo tumaba ako dyan. Biro lang, Baka may maniwala kayo, Ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong paman ang ihusga sa'yo, kailangan kang dumaan sa due process. Simple lang. Saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Naku po, patay ka. Pakakasuhan ka na naman yun ng sedition. Hagupit ni Torre. Tama nga naman kasi alam mo mga kababayan, pag ikaw medyo kumontra-kontra sa gobyerno to, antayin mo ang hagupit ng demonyo. Sorry.
Eratum, hindi demonyo. Si Tori pala. Rahel Santos, sa palagay po ba ninyo, ibalik natin sa Pilipinas mula sa Singapore ang usapan? Alam mo, yung Singapore, hindi mo Ng tutsa. Kanina pa yung Singapore na yan, ah. mabura yung historya ni Lee Kuan Yew at ng Singapore. At kung ang Singapore man ay maayos ngayon, hindi dahilan yan para burahin mo yung nakaraan ng Singapore at ni Lee Kuan Yew. Historya yan, tumatakbo yan. Kung meron mang dapat sabihin si Lee Kuan Yew at ang kanyang mga lipores ngayon tungkol sa Singapore, huwag dito. Ginong Dumdum? Well, ito po yung mga sinasabi nating fake news, yung junk na ginagamit ng... Ikaw kasi, inano mo siyang Singapore eh. Hindi, alam mo sa totoo lang kanina gusto ko na humirit, kaya lang kasi, hindi naman kasi usapan Singapore. Hindi ko maintindihan si Tatang ang init ng ulo kay Lee Kuan Yew. Magkaibigan ba kayo naman? Mainit ang ulo ni Tatang kay Lee Kuan Yew eh. Singapore na Singapore. Tama na yung Singapore. Di naman yan ang topic natin. Fake news. Bira naman, oo. Pero kanina, gusto ko nang humirit tungkol dyan sa Singapore na yan. Parang isa lang yung simpleng gusto kong hirit dyan eh. Ang lakas mong pumuna sa Singapore. Ang lakas mong pumuna kay Lee Kuan Yew. Ang pangit-pangit ng bansa natin. Hindi ko sinasabing hindi ko binababa yung bansa natin compare sa kanila. Ang sinasabi kong pangit, pinupunan niya kasi yung leadership ni Lee Kuan Yew. Pero tingnan mo naman, ang mga politiko sa Pilipinas, compare naman sa nangyari sa Singapore. Bakit sila umasenso? There is something wrong with us. Sila umasenso, tayo dumadaos-dos pa ulit-ulit. May problema. Tama si Orion eh. Kasi nga maganda yung kanilang system of government compared to us. Tapos pag-iinitan mo, kasi si Lee Kuan Yew diktador, kasi si Lee Kuan Yew walang demokrasya, kasi Lee Kuan Yew. Bira, oo. Mga ibang tao sa loob ng mainstream media sa Pilipinas na sinasabing to confuse and befuddle the people so that they do not know what their vital interests were in the developing country. Ang mga kinakailangan po natin sa Pilipinas ay maraming bagay na ayaw naman ng mga ibang katulad ni Sir Vergel na ang gusto kasi talaga niya ay yung so-called rambunctious democracy yata. Pero ang kailangan, for example in Singapore, disiplina, maayos na ekonomiya, yun yung mga mas importante, di ba? Vital interests in a developing nation. Okay, mula dito sa mainstream media, Ginoong Vergel or Ginoong Araw? Tama ka, mainam na ibalik natin yung diskusyon sa Pilipinas sapagkat ayaw natin ng diskusyong Marcos, yung galawan. Lalo na kung napag-uusapan natin kung papipiliin tayo kung authoritarianism ba yan o demokrasya. There is no middle ground and there is no compromise as far as democracy is concerned, as far as our basic freedoms would be necessary. So mahalaga na isapuso natin ang ganitong klaseng mahalagang usapin dahil hindi lang kalayaan sa pamamahayag ito kundi demokrasya. Salamat. Okay. Sandali, balik lang muna natin sa usapin ng fake news. Medyo naliligaw na ata tayo. Ito lang ang laging punto ng mga... Totoo naman. Putangin, paulit-ulit na yung Singapore na yan Mainit ang ulo ni... Alam mo, ito nga hindi ko magets eh. Mamaya, actually, pinunto ko nga yan sa kanila sa ending eh. Hindi ko magets. Si Orion, kinote lang naman niya yung tungkol sa media tungkol sa Philippine media. Yun lang naman ang sinabi niya. At ang nagsabi si Lee Kuan Yew, bakit hindi i-argue yung sinabi? Yung pong statement ni Lee Kuan Yew. Ang binanatan si Lee Kuan Yew. Ano ba yun? Ad hominem naman yung ganong klaseng banat eh. Taga mainstream media na wala daw nagpupuli sa social media. Ang tanong, hindi niyo po ba alam yun? Na meron nagpupuli sa social media? Ito pala. Kaya pala eh. Etong si Danilo Araw, siya po pala ay
Sayang, di ko nakita to. Kung hindi, niyari kita kanina. Sorry pero kung nakita ko to. Siya pala ay associate editor ng Bulatlat. Alam naman po natin yung Bulatlat. Makakaliwa yan. Yan po ay front ng CPP, NPA, NDF. Kasama po yan. Naku po, kaya naman pala kaya naman pala. Kaya pala. No wonder. Ganun siya. Para siyang sinato. Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo para alam ng publiko? Go ahead. Nahulog sa Kung ang sinabi ko na may nagpupulis siya. Sige, tanong mo. What network? Meron silang network. May mga boss. Di ba? Mga reporter, may boss. Ang social media ay meron ding tinatawag na community guidelines. Doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una yon na nagpupuli sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Ang linaw ng sagot ko din. Tingnan niyo yung sagot niya. Ang labo. Sinabi ko na nga yung network nga, yung boss nila, yun ang nagpupuli sa mga reporter, sa mga anchor nila. At sa social media naman, kung saan lumalabas yung mga vlogs like yung YouTube, Google. Diba? If a fact check yan. Kaya nga maglabas ka ng dyan, yayariin ka sa Facebook, meron din. Meta. Sa X, meron din. Ibig sabihin, meron talagang nagbabantay din. Aside from that we have so much law that would police somehow. Ibig sabihin, kasi sir, mamaya, mali na naman yung paliwanag niya. Ang pulis daw, dapat na nagbasta. Ito, ang sinasabi ko lang, yung pag sinabi mong nagpupulis, ay sa madaling salita, nagbabantay. Meron pong nagbabantay. Yan po yung mismong platform na pinagsusulatan. Pangalawa, ay yung mismong batas. Binabantayan tayo niyan. Na hindi tayo lalagpas sa batas or else tayo ay madedemanda o kaya mapapanagot sa batas. Ito, sapat ang batas ng Pilipinas tungkol sa cyber crime, libel at defamation. Sapat na po yun. Ibang usapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Kaya nga, alam mo pala Alam mo pala na may cybercrime na hindi lang sa mga social media, pati kahit sino na nagbabantay, binabantayan po. Edi sapat na yun. Panang Aves de Rapina ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines... pati nga libel, ikaw na nga mismo nagsabi na na-weaponize na yun. Hindi po siya masyadong nasusunod. 13 anyos ka dapat para makapag-create ng Facebook account, pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. Kasalanan na ng magulang yun. Bakit nyo sisisi sa mga vlogger yun? Di ba? Ito hindi ko maintindihan Pasensya na, hindi ko nasabi to lahat kasi nga, sabi ko sa inyo, limitado lang So pili lang yung mga pwede kong banggitin dyan. Pero kasi sinasabi ni Sir, pati daw yung mga bata, hindi na napipigilan. Ang community guidelines na nasa 13 years old. Tapos yung mga 9 years old daw, dapat hindi nakakapag-vlog. Anak ng puta, pati ba naman yung trabaho ng mga magulang ay gusto nyo gawin trabaho ng social media o yung dapat meron na nagre-regulate sa kanila? Trabaho na ng magulang yan. Bakit yung anak ninyo sa social media, 9 years old pa lang, nagpe-Facebook na? Alam nyo naman, ang daming kalaswaan din dyan. Kasalanan pa ba ng kailangan may magpulis pa sa kanila? Dapat responsibilidad na ng mga magulang yan. At naman ang wewe, oo. Yung fact-checking na sinasabi ninyo sa Meta, at least, tinanggal na po yan, at least sa Estados Unidos. May commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.